10 pinaka nakakapangilabot at makapangyarihang protektadong uniform sa mundo. Sa makabago at bilis ng panahon, ay siyang bilis din ang pagbabago ng mga ginagamit ng mga tao para protektahan ang kanilang mga sarili. Oo, wala nang katapusang modernization ang ginagawa ng mga tao para maging malakas ang kanilang mga kalasag, at especially ginagawa ito ng mga militar. At FYI, meron na pong mga costume ang hindi basta-basta tinatablan ng mga pampasabog, at meron ding mga costume ang hindi din basta-basta tinatablan ng kahit anumang uri ng bala. Pero ano-ano ba ang mga costume na ito? At yan nga tatalakayin natin sa video na ito. Dito naghanda kami ng 10 pinakamakapangyarihang protektadong uniform na ginagamit ng mga tao ngayon sa mundo. This is Arvin Polo TV. Please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na natin. Itong una sa ating listahan, ang exoskeleton protection. Ito'y wearable device na dinisenyo para ma-enhance ang kaligtasan at proteksyon ng isang tao. Ito'y inimbento ni Nicholas Yag, isang Russian, at una itong naaprubahan noong 1890. Ito'y inimbento para sana sa pagtakbo at pagtalon ng sundalo nang hindi sila basta-basta nababalian ng buto. Pero natigil ang paggawa nito dahil hindi ito sinuportahan ng gobyerno. Pero ganoon pa man, noong 1960, ang kumpanyang General Electric ay gumawa ng 1,500 pounds na exoskeleton. Tinawag nila itong Hardiman o Human Augmentation Research and Development Investigation. Pero nagdalawang isip na naman ng kumpanya dahil nga sa mahal ng gastos nito. Kaya naman ang ending, hindi na naman ito natuloy. At hanggang noong taong 2000, ang mga engineers sa UC Berkeley ay sinuportahan na ng Defense Advanced Research Project Agency. Gumawa nga sila ng mga pares ng robotic legs at ito nga ay naging successful. At habang tumatagal, ang exoskeleton ay mas lalong naging moderno. At sa pangunguna ng TALOS o Tactical Assault Light Operator Suit ay tuluyan na itong naisakatuparan. At dinisenyo ito para sa United States Special Operation Command at pinagtulong-tulungan itong gawin ng mga university, laboratories at mga technology industry. Ito'y pinagsama-samang advanced materials, sensors, mechanical component para makapagbigay ng suportang pisikal at bawasan ng tindi ng pinsala. Ang exoskeleton din ay may sistemang kayang mag-assist sa gumagamit nito. Kaya nitong i-reduce ang strain ng muscles at joints habang gumagawa sila ng task gaya ng heavy lifting at repetitive motions. At ang isang maganda dito, hindi sasakit ang katawan mo pag sinuot mo ito. Ito'y meron ding lower back support para hindi masakit kapag gumagawa ka ng mga task gaya ng lifting at pagbubuhat ng mabigat na bagay. Dagdag pa dito ang upper body o yung upper extremity support ay nakakatulong din para hindi sumakit ang balikat at masustain ang postura ng mga braso ng tao. Ito'y meron ding lower body at knee support para hindi masakit sa mga hita. At ang sensing technology ay nakakatulong din para ma-detect ang paggalaw ng may gamit nito. Karagdagan pa, meron pa nga itong night vision, talaga namang napakalinaw sa dilim. At ganun pa man, ito hindi mabigat kapag sinusuot dahil nga mga lightweight material ang ginamit dito. Adjustable din ito na pwedeng magkasya sa kahit anong size ng katawan ng tao. At pwede mo rin itong i-connect sa PC or mobile device para ma-monitor mo ang galaw. Ang galing! Number 9. Explosion-proof suit. Mukha naman talagang klase kapag lalakad ng bidang lalaki sa isang pelikula o naglalakad siya papalayo at merong sumasabog sa likuran niya. Pero sa katunayan, hindi yan nangyayari sa tunay na buhay. Oo, pero simula na naimbento ang explosion-proof suit, pwede mo na itong gawin. Ito isang costume na nakakatulong para hindi ka matamaan o matumba sa lakas ng impact. At pinangunahan ng Rostec Corporation at Tokmash Research Institute ang paggawa sa kakaibang uniform na ito. Ito isang suit na hindi ka man lang magagalusan kahit nakatapa ka pa ng landmine. Ito'y pinangunahang gamitin sa ilalim ng Ratnik program o Russian Infantry Combat System sa Russia. Makikita sa video ang isang matapang na sundalong babae na si Victoria ang tumapak sa landmine at hindi man lang ito natumba sa lakas ng impact. Pagkatapos lumabas ang video, maraming taong tinawag ito o binansagan itong Superman suit. Ang armor suit na ito ay may built-in GPS chip para malaman ng mga commanders kung nasaan ang kanilang mga sundalo. Ito'y gawa rin sa light materials o magagaang mga materyales. At meron pa nga itong thermal at night vision monocular at iba pang mga high-tech gears. Kaya nitong makatagal sa biglaang flame exposure ng 30 seconds. Number 8. Third arm. Sa pangalan pa lang alam mo na kung para saan ito. Ang third arm o Third Arm Weapon Interface System ay ginawa ng US Army Research Laboratory noong 2016. At ito'y nakakatulong sa mga sundalo para maging magaan ang kanilang daladalang mga heavyweight firearms. Ito'y may bigat lamang na 4 pounds na gawa sa carbon fiber. Ito'y meron ding isang armor plate pocket na kasyang isang Picatinny rail para sa baril. At ang unang prototype ay ginawa noong 2016 at
Pinakita ito sa May Association of the U.S. Army Conference na ginanap sa Alabama noong 2017. At pinakita dito ang 6 na sundalong nag-test ng third arm. Dito sinuotan nga sila ng electromyography sensor para malaman ang kanilang muscle activity at ipagkumpara ang mga sundalong nakasuot at hindi nakasuot nito. At ang nakakagulat dito, mas naging improve ang shooting accuracy ng mga sundalo. At mas nabawasan ang muscle fatigue ng taong may suot nito. Ang third arm ay kayang dalhin ng isang 7.5 kilos na M249 light machine gun na hindi nahihirapan ang nakasuot nito. At sa tibay pa nga niya, pwede pa itong gamiting shield para sa mga balang pwedeng tumama sa sundalo. Number 7. Ratnik IV. Isa na namang matinding damit na pangsundalo ang dinisenyo ng mga taga-Russia. Ito ang unang gamit ng mga sundalo sa Russia noong June 2017 kung saan makikita ang isang titanium exoskeleton at electronic visor. At ito na ang pinakamagandang 5th generation na bodysuit. Sinasabing sa boots pa lamang ay kaya na nga nitong i-detect ang isang landmine. Ito'y bulletproof na may shell fragments at isang armored helmet na may automatic night vision. Pero din itong target destination system kung saan madaling malalaman ang lokasyon ng kanilang target. Dagdag pa, madali mo na nga ring makikita ang mga nangyayari sa battlefield pag suot mo ang helmet na ito. At kita mo rin dito ang health condition ng isang sundalo. At ang kagandahan pa, mabilis pa nga itong hubarin kapag kinakailangan. Dahil meron nga itong quick release lock. Napaka high-tech, no? Ganito mag-invest ang Russian government para sa kanilang mga sundalo para paghandaan ng kahit ano pa mang uri ng laban. Number 6. Onyx. Salamat sa inventor na si Nicholas Yag dahil ito naging inspirasyon ng lahat para makagawa ng makabagong exoskeletons. Ito ang Onyx exoskeleton ni David Barnes at siya nga ang lead engineer ng Lockheed Martin's Exoskeleton Technologies Program. Ito'y merong predictive AI na madaling masensor at makolek ang movement ng parte ng hita, tuhod at paa. Nahuhulaan din ng AI na ito kung anong susunod na movement ng nakasuot nito. Oo, automatic kung mag-adjust ang movement at timing ng Onyx. At ang isa pang magandang benepisyo nito ay yung pagpapalakas sa physical strength ng may gamit. At sa isang pag-aaral, pinag-exercise ni Barnes ang isang lalaki na may buhat na 185 pounds at naka 25 squats lamang ito. At ang pinasuot niya naman ng Onyx sa lalaki ay nakagawa ito ng 72 squats nang walang kahirap-hirap. Kaya naman dahil dito, nakita nga ni Barnes na kaya nga ng Onyx na pag-aanin ng mga bagay-bagay na di basta-basta kayang gawin ng isang normal na tao. May timbang siyang 20 pounds. Gawa ito sa carbon fiber, aluminum, plastic, fabric at konting titanium. Pero ganun pa man, sabi ni Barnes na hindi pa ito handa sa tubig, mga buhangin, alikabok, mga shockwave at vibration. Pero nangangako siya na in the future magagawa niya na ito. Number 5. Ronin Ballistic Helmet. Gusto mo rin bang maging sa Iron Man kahit sa helmet lang? Ito ang Ronin Ballistic Helmet. Ito'y gawa sa Kevlar na may timbang na halos 4.8 pounds at may secured 80% protection sa iyong ulo. Ang Kevlar ay isang uri ng aramid fiber na sobrang gaan at hindi basta-basta nasisira. Ito'y ginagamit ng mga aerospace engineering para sa mga aerospace material, body armor at bulletproof vest. Sinasabing ito'y dinisenyo at dinevelop ng Wesley Shibata Company ng bansang Japan. Ang mga plates ay nakakabit sa pamamagitan ng bolts o velcro at ang bawat isa sa mga plates ay mayroong 7mm na kapal at may 1.5mm sheet ng rubber foam at ito'y para sa may suspension shock absorption. Ang mga plates ay dinisenyo para bawasan ng kinetic energy mula sa mga epekto ng bala. Ito'y meron ding microjet fan na defogging system built-in sa lens frames. Number 4. Gun Tanker Exoskeleton. Meron din namang panlaban ng bansang Africa sa global military industry at ito nga yung Gun Tanker Exoskeleton. Ito ay isang armored vehicle at isang unique combat weapon. Ito ay isang makinis na green tank at binigyan pa ng armored suit ng mga sundalo. Sinasabing ito ay kayang bumaril sa kalaban kahit wala itong hawak na armas o sandata. At makikitang mabagal pa nga ang paglakad ng mga sundalo. Malamang dahil ito sa may first edition ng Gun Tanker. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa ding nalalabas ang Africa ang bagong version nito. Number 3. K9 Body Armor. Hindi lang sa tao ang armor suit, kundi kabilang din ito sa mga nagtatapangang K9. At sila'y kasamang lumalaban ng mga pulis o di naman kaya mga sundalo. Ang disenyo ng K9 Body Armor ay para sa walang limitasyong paggalaw ng K9 at hindi ito nakakabawas sa kanilang kakayahang tumalon, gumulong o gumabang kapag kinakailangan. Ang CBA o K9 Body Armor ay binubuo ng dalawang klase na pwedeng ilagay sa K9 ng hiwalay. Ang CWBA o K9 Wither Body Armor ay dinisenyo para protektahan ang likod at trunk ng aso. Habang ang CCBA naman o K9 Column Body Armor ay pinoprotektahan ng leeg at itaas na gulugod ng aso. Ang
Ang CBA ay madaling i-adjust. Ito'y pwedeng isuot sa mga AKC Class 4 na aso o working dog. Yun din sa ilang iba pang lahi ng aso na karaniwang ginagamit para sa law enforcement at mga mission na may seguridad. At sa pamamagitan ng pag-a-adjust ng cords, maaari mong ibahin ang laki ng armor ng katawan para nga naman madaling makahinga ang aso at hindi agad siya hihingalin. Number 2. Battle Skin Viper. Isa itong helmet na ginagamit ng mga sundalo at pangunahing gamit pa nga ito ng American soldier. Ito ay isang matibay pero lightweight na advanced combat helmet. Ang Battle Skin Viper P2 helmet ay merong magagandang features gaya ng front mount, mandible guard at modern night vision. Ito rin ay merong iba't ibang sukat at kulay na may isang NVG hole at modular suspension system. Sinasabing hindi ka basta-basta tatamaan ng bala dahil nga sa tibay ng pagkakagawa nito. Number 1. Guardian XO. Ang Guardian XO full body exoskeleton ay ang unang robot na pang-industriya na pinapagana ng baterya. Ito'y mala Iron Man dahil hindi tulad ng ibang mga exoskeleton, ito'y full body suit na kayang magbuhat ng mas mabibigat na bagay o armas panggera. Kaya nitong bumuhat ng halos 200 pounds na walang kahirap-hirap. Ito'y dinevelop ng American Defense Contractor Sarcos. Ito noong Nobyembre 2007, binili ng Raytheon ng Sarcos sa isang halagang hindi pa matukoy. At ito'y naglalayong palawakin pa ang research at produksyon ng mga robotics. Noong 2006, nakuha ng Sarcos ang atensyon ng media para sa pagbuo ng isang exoskeleton na dinisenyo para isuot ng isang tao, especially mga Amerikano. Dagdag pa rito, meron din itong mahabang battery charge, power bank at marami pang iba. Dagdag pa, meron pa itong operator control interface na madaling gamitin ng mga nagsusuot. At ang kagandahan pa, ito'y meron ding passive braking na biglang gagana pag maubusan man ito ng baterya. Ang Sarcos ay meron pang iba't ibang klaseng Guardian XO, gaya ng Guardians XT, isa itong teleoperated dexterous robot. Sundan pa ng Guardians XM ay isa namang intelligent manipulator robot. Kasunod pa ang Guardian C-Class ay isang underwater robot. Dagdag pa natin ang Guardian XO na full body powered exoskeleton. At ang huli ang Guardian S na isa namang remote visual inspection and surveillance robot. Ang gaganda, no?